Magandang araw Pilipinas, ako si Mike Garan at narito ang pinakahuling mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa, mula sa mga kaganapang lokal hanggang pambansa. Ihahatid namin sa inyo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, tumpak, maasahan at patas. Ito ang Frontline Pilipinas, ang inyong sandigan sa tumpak, mabilis at makabuluhang ulat. Narito ang mga nangungunang balita ngayong araw na ito. Magandang araw, Pilipinas! Narito na ang pinakahuling balitang may kinalaman sa kaunlarin ng ating bansa. Kumakailan lamang ay binuksan ng publiko ang San Juanico Bridge, ang pinakamatandang tulay sa bansa na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Mahigit habang 2 kilometro, itinuturing ang proyekto ito bilang isang makasaysayang hakbang tungo sa modernisasyong ng Silangang Visayas. Makikita ang mas mabilis na biyahe ng mga motorista at mas maayos na daloy ng kalakalan. Malaki rin ang naiambag ng tulay sa turismo dahil inasahang mas dadagsa ang mga lokal at dayuhang turista na bibisita sa Samar at Leyte. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang paglalatag ang napapaloob kundi pati ang pagbibigay ng mas maraming trabaho at negosyong para sa mga residente ng rehiyon. Isang proyektong tunay na nagdadala at ng pag-asa at pag-unlad ng San Juanico Bridge. Patunay na kapag may pagkakaisa, posible ang progreso para sa lahat. At iyan ang balitang developmental na iginiit ang may malaking epekto sa kinabukasan ng ating bayan. Ako si Roxanne Miano, nag-uulat para sa inyo. National News, patuloy ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat at pinalakas bagyo sa laban ng PAR. Ayon sa Pag-asa, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa kaya naka-alerto na ang mga lokal na pamahalaan. At para naman sa local news, sa Maynila, nagsimula ang pagkukumpuni ng ilang pangunahing kalsada na nagdudot ng mabigat na trapiko. Pinayuhan ng mga MMDA ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. At sa international news naman, sa Japan, mahigit 200 katawang sugatan matapos ang malakas na lindol. Sa last report, katatanggap lang ng ulat mula sa NDRRMC, 3 bayan sa Ilocos Region ang binaha dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat. Mahigit 200 kapamilya ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Narito ang balitang pagkilala sa araw na ito. Pinarangalan ng Bohol Island State University Bilar Campus College of Teacher Education ang mga mag-aaral na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa pag-aaral ngayong taong panaruan ito. Sa ginanap na seremonya, iginawa ng iba't ibang parangal tulad ng sertipiko, medalya at tropeyo sa mga natatanging estudyante. Bukod dito, ipinamahagi rin ang mga scholarship at donasyon mula sa mga katuwang na organisasyon at individual. Kabilang sa mga kinilala ang Dean of College of Teacher Education na si Dr. Marites D. Muring na tumanggap ng Teaching Chair o Professional Chair bilang contribution sa larangan ng edukasyon. Ayon kay Dr. Muring, ang inyong tagumpay ay patunay na sipag, tiyaga at dedikasyon sa pag-aaral. Naway magsilbi itong inspirasyon upang lalo pa sa ninyong pagbutihin ang inyong pag-aral tungo sa tagumpay. Isang inspirasyon ang tagumpay, hindi lamang para sa mag-aral kundi pati na rin sa buong komunidad. At iyan lamang ang balitang pagkilala. Ako si Anangeli Calinos, nag-uulat. Matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng Philippine Digital Education Reform 2024, ngayong taong 2025 ay opisyal nang inilunsad ng Department of Education ang nationwide AI-assisted learning program para sa lahat ng pampublikong paaralan. Ayon sa DepEd, layunin nitong tulungan ang mga guro na mas mapaunlad pa ang kalidad ng edukasyon
gamit ang makabagong teknolohiya. Samantala, ilang grupo ng mga magulang ang nagpahayag ng kanilang suporta, subalit may ilan ding nangangamba sa posibleng epekto nito sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo. Patuloy naming babantayan ang pagpapatupad ng programang ito at ang magiging tugon ng mga guro, magulang at estudyante. Muli, ako si Marian Silveres para sa Tugaygay. Magandang gabi, Micah. Isang nakakagulat na ulat ang kumakalat ngayon online. Isang di umano'y marine trainer na kinikilalang si Jessica Radcliffe ang sinasabi na sawi matapos atakihin ng isang orca o kinikilalang killer whale sa gitna ng palabas sa Pacific Blue Marine Park. Ayon sa video na kumakalat sa social media, makikita raw ang isang orca na biglang umatake habang nasa gitna ng kanyang pagtatanghal si Jessica Radcliffe. Ang insidente o mano ay nagdulot ng pagkabigla sa mga nanonood at agarang ipinasira ang naturang pasilidad. Ngunit ayon sa mga otoridad, walang opisyal na tala tungkol kay Jessica Radcliffe at sa naturang pasilidad. Kaya ang ibig sabihin, ang balitang ito ay walang katotohanan at pawang gawa-gawa lamang. Mga eksperto na ang nagsasabi na posibleng ito ay gawa ng isang artificial intelligence o AI upang lumikha ng pekeng video na parang tunay na kaganapan. Kaya't paalala sa lahat ng ating mga kababayan na maging mapanuri sa mga balitang nakikita sa social media. Hindi lahat ng nagiging viral ay totoo. Ito si Botero Princess para sa balitang di totoo. Ulit, magandang gabi. Magandang araw mga kababayan, narito ang isang mahalagang balita ukol sa edukasyon ng ating bansa. Lumabas sa isang pag-aaral na nanatiling mababa ang performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa agham at matematika kung ihambing sa mga estudyante mula sa ibang bansa. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng pasilidad sa mga paaralan, kakulangan ng guro at kakulangan ng mga kagamitang pagturo gaya ng aklat at modernong kagamitan. Dahil dito, nananawagan ang mga guro at magulang sa pamahalaan na maglaan ng sapat na pondo para sa edukasyon. Layunin nilang may taas na kalidad ng pagtuturo upang makasabay ang mga mag-aaral sa pandaigdigang antas. Para sa mga mag-aaral, patuloy na pagsisikap at suporta mula sa paaralan at pamahalaan ang susi upang may taas ang antas ng edukasyon. Ako po si Janine Bumapak para sa Printable News. Magandang araw! Kagaya na nakaraang taon, muling lumubog sa baha ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sa unang bugto pa lamang ng tag-ulan, sa Quezon City, Pasig at Manila, tila naging ilog ang mga pangunahing kalsada. Ayon sa MMDA, expected na raw ito. Pero para sa mga residente, taon-taon ay naapekto. Tanong nila, bakit hindi pa rin natutugunan? Ayon sa mga residente doon, hindi nila alam kung saan napupunta yung pondo. Sabi nila, may proyekto pero taon-taon silang binabaha. Hanggang tuhod, hanggang bewang. Nasaan ang solusyon? Ayon sa 2024 budget ng Department of Public Works and Highway or DPWH, halos 2 bilyon ang inilaan para sa flood management program. Pero sa isinagawang pag-aaral ng COA o Commission on Audit, ilang proyekto ang delay, kulang sa dokumento o kaya hindi tumutugma sa plano. Sa pakikipag-ugnayan namin ng ilang insider ng DPWH, lumabas na ilang proyekto raw ang paulit-ulit na nireblocking, declogging at rigging na wala namang long-term impact. Ayon sa isang anonymous person na aming nakapanayam,
May mga konstruktor na pare-pareho ang project sa ilang bahagi ng lugar. Pinapalitan lamang ang mga pangalan, pero parehong budget, parehong execution. Business na yan, hindi na yan serbisyo. Humingi rin kami ng panig mula sa DPWH at MMDA. Ayon sa kanila, ginawa nila ang lahat ng makakaya. Pero may mga balakid tulad ng illegal structure, right of highway at climate change. Ayon naman ng DPWH na may mga proyektong ongoing at may mga long-term flood mitigation plan sila. Hindi lang po ito instant, pero aminado sila na may kailangan pang ayusin. Mula dito sa Metro Manila, ako si Jerry Riquelio at ito ang investigatibong serbisyo para sa katotohanan. Magandang araw, ako po si Maria Sandijen Guantero at narito ang isang masusing ulat hinggil sa matinding pagbaha na tumama sa lungsod ng Malabon itong nakaraang linggo. Sa loob ng 3 araw na patuloy-tuloy na pag-ulan, lumubog ang ilang barangay sa Malabon kung saan ang tubig ay umabot hanggang baywang. Mahigit 100 pamilya ang lumikas at pansamantalang nanirahan sa mga evacuation center. Bagamat madalas na makaranas ng pagbaha ang lungsod, mas matindi ang pinsalang idinulot ng pagbaha ngayon mula sa pagkasira ng mga tahanan hanggang sa pag-aantala ng kabuhayan ng mga residente. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang masamang panahon ang dahilan ng pagbaha. Isa sa mga pangunahing sanhi ang baradong kanal, kakulangan ng maayos na drainage system, at patuloy na pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Idinagdag pa ng lokal na pamahalaan ang mabilis na urbanisasyon sa lungsod. Hindi sinasabayan ng tamang plano sa infrastruktura at napapalala sa mga sitwasyon. Ang nangyaring pagbaha sa Malabon ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi isang paalala ng mga suliraning pangkalpaligiran ay may ugat sa ating mga gawain at pamamalakad. Kung hindi agad na mabibigyan ng pangmatagalang solusyon tulad ng maayos na waste management, regular dredging at urban planning, posibleng mas lumala pa ang epekto nito sa mga susunod na taon. Ako po si Maria Sandijen Guantero, nag-uulat upang bigyang linaw ang mas malalim na dahilan at epekto ng pagbaha sa isang isyong hindi lamang kinakaharap ng Malabon, kundi sa buong bansa. Ang mga pangunahing personalidad na nasasangkot ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga mambabatas ng Kongreso, at ilang kontratista na responsable sa mga proyektong flood control ng bansa. Ang isyong kinakaharap ngayon ay malawakang investigasyon sa umano'y katiwalaan at anomalya sa flood control projects na nakakahalaga ng 308 bilyong piso. Lumabas sa ulat na marami sa mga proyektong ito ang mababa ang kalidad, hindi natapos o kaya tinawag na ghost projects. Ang sariling investigasyon ay nagsimula ngayong Setyembre 2025 kasabay ng panahon kung kailan madalas mararanasan ng bansa ang malakas na bagyo at matinding pagbaha. Isinagawa sa mga pandinig ng Senado ng Pilipinas o kasabay nito ay naglabas din ang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang hinggil sa mga pinaiting na aksyong laban sa katiwalian. Ginagawa ito dahil ang katiwalian sa flood control projects ay direktang banta sa buhay ng mga Pilipino. Kung ang mga proyektong dapat sanay magpapaluwag ng baha ay hindi natapos o mababa ang kalidad, mas nagiging malubha ang pinsala tuwing may malalakas na ulan at bagyo. Upang masolusyonan ang isyu, inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na magtatatag siya ng isang independent commission na magsasagawa ng masusing investigasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan kinukwestiyon ng ilang kontratista tungkol sa kanilang papel at pinagmulan ng yaman. Mula dito sa Manila, Angeline Palingkod, nag-uulat. Na lindol na may lakas na 6.5 magnitude ang yumanig sa Davao City kaninang alas 3:20 ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng lindol sa bayan ng Matanao, Davao del Sur. Agad na nagsilikas ang mga residente matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Wala namang naiulat na nasawi, ngunit ilang gusali ang nagtamo ng bitak at pinsala. Patuloy na minomonitor ng otoridad ang posibleng aftershocks. Mula rito sa Davao City,
Ako si Kate Ann Lagitaw, nag-uulat para sa nagbabagang balita sa hapong ito. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Angelica Perenyo. Narito tayo ngayon sa Barangay San Roque, kung saan ramdam pa rin ang takot ng mga residente matapos ang nangyaring landslide. Kung makikita natin ang mga nasirang kabahayan at tuloy-tuloy ang operasyon ng mga rescuers gamit ang heavy equipment upang maligtas ang mga posibleng naipit pa sa ilalim ng lupa. Ayon naman sa mga otoridad, sanhi ng pagbagsak ng lupa ang magkasunod na malakas na lindol at halos 3 araw na walang tigil sa pag-ulan. At sa ibang balita, naaresto ng mga pulisya ang pangunahing suspect sa pamamaril sa Quezon City. Ang suspect ay nahuli matapos ng 2 linggo manhunt operation. At iyan ang mga balitang maselan at dapat ninyong malaman ngayon. Manatili kayong nakatutok para sa mga sumusunod na updates. Ako, si Bernard Shane Tilakas, ang maghatid sa balitang kinipil para sa oras na ito. Bohol patuloy na bumabangon sa epekto ng El Nino at ASF. Sa lalawigan ng Bohol, idineklara ng pamalaang panlalawigan ang state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino sa agrikultura. Ayon sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 420.8 milyon ang pinsala sa mga pananim tulad ng palay, mais at gulay. Maraming magsasaka ang nawala ng ani at kabuhayan. Kaya't nagsagawa ang lokal ng pamalaan ng mga programang pamimigay ng binhi, patubig at subsidiya upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kasabay nito, patuloy ding tinutugunan ng probensya ang paglaganap ng African Swine Fever. Sa mahigit na 50 barangay, partikular sa bayan ng Ubay, maraming nag-alagang baboy ang nalugi. Kaya nagbigay ng tulong pinansyal at livelihood programs ang Departamento ng Agriculture of Provincial Veterinary Office upang magkabangon ang mga apektadong pamilya. Sa kabila ng mga suliranin na tiling bukas at tigtas ang turista ng Bohol, inilunsad ng lokal ng pamalaan ang kampanyang Balik Bohol, Balik Turismo, na layong pasiglahin muli ang sektor ng turismo sa tanyag na lugar ng Chocolate Hills, Panglao at Lubok River. Pinagtibay rin ng mga programang pangkalikasan upang mapanatili ang likas na yaman ng lalawigan. Ayon kay Governor Erico Aristotelo Lumentado, patuloy ang pagsisikap ng lalawigan na matagumpayan ang mga hamon sa agrikultura at kalusugan ng hayop, habang isinisikap ding mapanatili ang pagunlad ng turismo bilang pangunahing pinagmulan ng kita ng Boholanos. At yan po ang nakalap na balita sa oras na ito. Muli ako si Bernard Shane Tilakas para sa Balitang Kinipil. Ngayong darating na Sabado, inaasahan ang malawakang Brigada Eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod. Kabilang dito ang sabayang paglilinis ng mga silid-aralan, pagpipintura ng mga upuan, at pagtutulungan ng mga magulang, guro at mag-aaral. Layunin ng programang ito ang maging handa ang mga paaralan bago magsimula ang pasukan. At sa larangan naman ng palakasan, inaasahan na muling maghaharap ang kupunang Gilas Pilipinas at Lebanon sa friendly match. Sa darating na linggo, maraming Pinoy fans ang sabik na masaksihan ang laban na ito. Yan po ang ating inaasang balita mula rito. Ako si Jessica De La Torre at ito ang iyong gabay sa darating na kaganapan. Magandang araw! Narito ang isang paunang balita tungkol sa paparating na bagyo. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, kanilang inanunsyo
na ang Bagyong Maria ay inaasahang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang naturang bagyo ay may dalang malalakas na pag-ulan at hanging aabot sa 120 kilometro kada oras. Inaasahan itong pumasok sa bansa sa darating na Biyernes ng gabi, Oktubre 31, 2025. Unang mararamdaman ang epekto nito sa silangang bahagi ng Luzon, partikular na sa Bicol Region at Eastern Visayas. Ipinapaalala ng Pag-asa na ang pagbabantay at maagap na paghahanda ay mahalaga upang maiwasan ang pinsalang dulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente na dala ng bagyo. Pinapayuhan ang publiko na sundin ang abiso ng kanilang lokal na pamahalaan, maghanda ng emergency kit at manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo upang maging ligtas sa inaasahang hagupit ng bagyo. Iyan ang ating paunang ulat. Muli, maging alerto at laging handa. Ako si Maricar Sambayon, nag-uulat. Magandang araw bayan! Isang magandang balita mula sa Department of Health, inulunsad ngayong linggo ang libreng bakuna sa barangay program. Isang proyekto na naglalayong maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas, polio at iba pang mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Isinasagawa ang programa sa iba't ibang barangay sa bansa upang mas mapadali ang akses ng mga pamilya sa libreng bakuna. Ayon sa DOH, mahigit 2 milyong bata na ang nabakunahan sa unang buwan ng implementasyon. At inaasahang mas marami pa ang mababakunahan bago matapos ang taon. Isang hakbang ito tungo sa mas malusog, ligtas at handang komunidad para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Mula rito, ako si Nessa para sa Balitang Pampublisidad. At iyan ang mga nangungunang balita ngayong araw na ito. Frontline Pilipinas, ako si May Kagaran, nagsasabing mananatiling ligtas at laging may alam sa mga kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat at hanggang sa muli.